Nathan, 10 taon ka nang nagtatago sa piling ng mga kalahan. Nalutas na ang hidwaan sa loob ng 4 na dakilang pamilya ng High Court. Nakarating na si Tio Harold sa Harbor City upang salubungin ka at ibalik sa pangangasiwa ng negosyo ng pamilya. Sabihin mo sa tatay ko hindi kailangang magmadali. May isasama akong manugang na babae para sa kanya. Hanggang sa mga kalahan, ang pinakamayamang pamilya sa Harbor City ay nag-anunsyo ng isang kasal. Ang tagapagmana ng mga Callahan, si Irene Callahan ay pakakasalan si Eric Bradford, vice-presidente ng Grand Ridge Group. Gaganapin ang seremonya ng kasunduan ngayong araw. Si Miss Callahan at Mr. Bradford ay talagang isang magandang tambalan, isang pagsasamang pinagtagpo. Oo, narinig kong magkasintahan na sila nung bata pa. Magkasama silang lumaki. Pinagtagpo? Teka muna, ang walang kwentang kapatid kong lalaki upang iligtas ang yaman ng mga Callahan ay isinasakripisyo ang pag-aasawa ng sariling anak. Eric, ay akin. Hindi ko hahayaang kunin ka ng sino man mula sa akin. Kasal? Handa? Hahaha. Sayang lang para sa pamangkin ko. Dati ang pinakasikat na socialite sa Harbor City. Mabait at mahinahon siya mula pagkabata. Ni hindi makakapanakit ng langaw. Napaka-inosente at dalisay. Ni hindi pa nakahawak ng kamay ng lalaki. Kailangan mo ba talagang pakasalan si Eric? Eric? Karapat-dapat ba siya? Kunin mo siya. Bilisan mo at gawin mo na. Pasensya na, Irene. Hindi ko sinasadya na iwan ka. Nagpanik lang ako nung sandaling yon. Eric, alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Hindi ko sinasadya, may depression ako. Hindi ko makontrol ang mga ginagawa ko. 7 taon na ang nakalipas nang itulak mo ako sa hagdan. Ganyan din ang sinabi mo. Irene, matatakot siya kung ganyan ang sasabihin mo. Bukod pa riyan, walang ebidensya na si Alisa ang nagtulak sa'yo sa hagdan. Hindi mo pwedeng basta-basta sirain ang reputasyon niya ng ganyan. Tama. Bali lang ang binti ko. Pero ang mawawala sa kanya ay ang mahal niyang reputasyon. Eric, kung ganon ka na lang nagmamalasakit sa kapatid ko, bakit hindi mo na lang ako tigilan at... Siya na lang ang pakasalan mo? Irene, hindi ko ibig sabihin yon. Alam mo naman ang sitwasyon. Ninang ko ang nanay ni Alisa. Sila ni Alisa ay hirap na hirap sa buhay. Naaawa lang ako sa kanya. Nanay niya ang homewrecker na sumira sa pagsasama ng mga magulang ko. Anak lang siya ng kabit na yon. At naaawa ka sa kanya? Eric, Anong pinagtatalunan ninyong dalawa? Hindi ba sapat na tong kahihiyan? Eric, wala akong pakialam kung alin sa mga anak ko ang gusto mo. Huwag mong kalimutan. Makukuha mo lang ang Dark Knight Fund na iniwan ng lolo niya kung pakakasalan mo si Irene. Dad. Tama na. Malapit nang dumating ang head butler ng pamilyang Whittaker. Ang mga High Court Whittaker ay napaka-influential. Huwag niyo akong ipahiya. Irene, magpalit ka ng damit at maghanda para sa mga bisita. Pagkatapos mong ikasal kay Eric, iaayos ko ang pagbisita mo sa nanay mo.
Nakikiusap ako, sagipin niyo ang nanay ko. Ma! Alyssa, Gusto niya ng atensyon? E di bibigyan ko siya ng sobra. Sige, gawin mo. Magkakasabwat yung tatlong yon. Malinaw na gusto lang nilang gamitin ang kasal mo para ubusin ka. Hanggang kailan mo pa titiisin to? Aurora, tanggalin mo yung painting. Hahaha, Harold, narito ka na rin. Hindi ako makapaniwala na inimbitahan nila ang punong tagapangasiwa ng pamilyang Whittaker. Talagang kahanga-hanga ang mga kalahan. Narinig kong darating si Harold. Sa pagbisitang ito, espesyal akong pumunta para makilala siya. Ginoong Kalahan, paumanhin sa pagkahuli. Naghanda ako ng munting regalo. Binabati ko ang inyong anak sa pagkakita ng mabuting asawa. Aba, ito ay... Haha, mabuti naman at naalala mo kami. Ang iyong pagdating dito ng personal ay isang napakalaking karangalan para sa pamilyang Kalahan. Hahaha. Ngunit nagtataka ako kung maaaring lumabas ang tagapagmana ng mga Kalahan para makipagkita. Ginong Whittaker, isang karangalan na makilala kayo. Alyssa, anong ginagawa mo rito? Siya kaya ang sinasabi ni Nantan. Ginoong Whittaker, naghanda ako ng espesyal na regalo para sa inyo. Wow, napakamahal siguro ng punong iyon. Napakabukas palad ni Binibining Kalahan. Ang panganay na Binibining Kalahan ay talagang pinakasikat na socialite ng Harbor City. Talagang sopistikado ang iyong panlasa. Pinakasikat na socialite ng Harbor City? Anak, sa labas lang naman siya. Hindi mo karapat-dapat ang titulong iyan. Anak sa labas? Sandali, sino nga ba ang tunay na panganay na Binibining Kalahan? Dumating na ang panganay na Binibining Kalahan. Irene, bakit ganyan ang itsura mo nang lumabas ka? Ni hindi man lang gumamit ng wheelchair? Sinusubukan mo bang ipahiya tayo? Kung ako ang may control, walang pipiliing maging pilay. Pero dahil ganun na nga, ipapakita ko na lang. Mr. Chambers, narinig ko na mahilig kayong magkolekta ng sining. Ito ay isang obra na iniwan ng lolo ko. Iniisip ko kung nagustuhan ninyo. Ay, isa ito sa mga pambihirang obra ni Mr. Farrow. Maganda, napakaganda. Ha ha ha. Miss Kalahan, karapat-dapat ka talagang tawaging top socialite ng Harbor City. Edward, matapos ang lahat ng nangyari ngayong gabi, sa tingin ko hindi mo pa nga napagpasyahan kung aling anak ang ikakasal. Dapat kanselahin natin ang engagement party ngayong gabi. I-reschedule na lang kapag naayos mo na ito. Mr. Chambers, pakiusap, pasensya na po sa gulo. Dahil nagkagulo na nga, dapat na talaga akong umalis. Miss Kalahan, kapag may oras ka, nais kitang imbitahan para magkape. Gusto ko yan. Umalis na tayo. Ay, Sayang ang lahat ng pagsisikap. Dad, kasalanan mo itong lahat. Alyssa, makinig ka. Mula ngayon, naka-house arrest ka. Kung walang pahintulot ko, hindi ka lalabas ng kwartong ito. Irene, ano ba ang punto ng pagsipsip sa mga Whittaker? Bigo ang engagement party, kaya ako pa rin ang panalo sa round na ito. Pilay ka lang. Ni hindi ka makalakad ng walang tungkod. Gusto mong makipagkompetensya sa akin? Panaginip lang yan. Ganun ba? Kung ganoon, ipapakita ko sa'yo kung paano lumakad ang isang pilay.
Nahanap na namin ang lokasyon ni Mrs. Callahan. Nasa Silver Haven Retreat siya. Okay. Sorry, nahuli ako. Hindi ako nakakatulong kanina. Wala yon, kaya ko yan. Sa hinaharap, marami kang gagawin. Irene, halikan mo ako ulit. Irene, gusto mo talaga ako, di ba? Oh. Sobra. Kung may araw na malaman mo na may tinatago ako sa'yo, gusto mo pa ba ako? Ang tinatago mo. Masasaktan ako? Hindi. Hindi ko hahayaan na may masaktan ka kahit ako. Eh di palagi kitang gusto. Kapag nahanap ko ang mama mo, alis tayo sa Harbor City. Ang mga Callahan at Bradford, hindi papayag na madali tayong magtagumpay. Delikado ang biyahe natin. Handang magsapalaran ka. Para sa akin? Paano ka nasaktan ng ganito? Daling kita sa ospital. Sino ka? Ako si Irene Callahan. Ang panganay na anak ng mga Callahan. Ten years ago, iligtas mo ako sa kamatayan. Buhay ko sa'yo. Kapag nakuha ko ang mama mo, pupunta tayo sa High Court para makita ang tatay ko. Tapos magpakasal tayo. Hintayin mo ako. Talagang sasama ka sa High Court sa kanya. Ang mga Whittaker ang top family sa High Court. Mas malaking kulungan yon kaysa sa mga Callahan. Plano ko to ng mahigit 20 taon para makuha ang kalayaan ko. Paano ko ibibigay yon sa isang lalaki? Dati libreng ibon din ako. Pero ngayon, dito lang ako sa madilim na impyerno. Gumagalaw ng mga PC. May ticket para sa eroplano para lumabas ng bansa. Pumunta ka sa airport. Kapag nailigtas ko ang madam sa Nathan, agad-agad kitang makikita. Irene, libreng ibon ka palagi. Sa airport. Irene? Hindi ka pupunta kahit saan. Irene, hindi mo talaga naisip na si Nathan lang ang makakaalis sa iyong ina, di ba? Ambush ito. Nagkaroon kami ng kaunting problema.
Pero hindi ito mahalaga. Irene, tumigil ka sa pag-aaksaya ng iyong oras. Kapag ikinasal na tayo at matagumpay na nailunsad ang Dark Knight Fund, natural na makikita mo si Mrs. Callahan. Hindi mo ba ginugol ang lahat ng mga taon na ganito? Kung magpapakabait ka lang, ang iyong ina ay makakatanggap ng mahusay na pagtrato. Kung hindi ko masisiguro kung gaano pa katagal siya mabubuhay. Iyan ay ganap na kalokohan. Irene, pagkatapos kong maibalik ang iyong ina, kailangan mong gantimpalaan ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Laktawan ang engagement. Sa loob ng 3 araw sa Imperial Crown International, ikaw at si Eric Bradford ay diretso sa kasal. Ibigay mo sa akin ang maliit na bagay na lace na suot mo. Sige, sumasang-ayon ako. Ang biyanan ko, hindi siya dapat pakialaman ng mga katulad mo. Manatili ka sa kwarto mo. Mag-focus ka lang sa kasal. Ang tagumpay ng Grand Ridge Group ay lahat dahil sa pera ng pamilya ng nanay ko. Mahal na mahal ka niya. Talagang wala kang konsensya? Pagmamahal. Ano ba ang halaga ng pagmamahal? Irene, ang anak na pinalaki ng mga Callahan, hindi dapat ganito katanga. Irene, ako. Umalis ka. Hindi mo dapat sinang-ayunan sila. Sabihin mo lang, at pupunta ako ngayon para baliin ang mga leeg nila para sa'yo. Ang pagbalibag ng mga leeg nila magdudumi lang sa mga kamay mo. Edward Callahan at Eric Bradford, mga social climber, ay nagtutulungan. Ginamit nila ang mga resources ng nanay ko at ako para umasenso habang naghahangad sa ibang babae. Pero, hindi ako katulad ng nanay ko. May lakas at paraan ako para sirain sila. Ano ang gusto mong gawin ko? Pakawalan mo ang Alyssa Callahan, ang asong galit. Gusto nila akong pakasal sa Eric. Irene Callahan, talagang pakakasalan mo si Eric? Oh! Si Eric ay akin. Magkasama kaming lumaki. Sabi niya, sasamahan niya ako magpakailanman. Binigyan kita ng pagkakataon pero sinayang mo. Kawawa ka talaga. Ano? Gusto mo akong suntukin? Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung paano? Sinuntok mo ako. Eh ano kung ginawa ko? Kailangan ko bang magkaroon ng dahilan? Putang ina mo, papatayin kita! Alyssa, anong ginagawa mo? Eric, sinuntok niya ako. Naglakas loob pa siyang suntukin ako. Irene, nasaktan ka. Eric, nagkukunwari lang yan. Siya ang unang nanuntok sa akin. Tingnan mo ang mukha ko. Tama na, Alyssa. Marupok si Irene. Imposibleng manuntok siya sa'yo. Pero ikaw, hindi ba't sinabi ng tatay mo na nakakulong ka? Bakit ka sumibat? Pasensya na, Eric. Natakot lang talaga ako. Kumulog kagabi. Natakot akong mag-isa. Alyssa, pero ang pagtakas mo ng ganito, magagalit ang tatay mo kapag nalaman niya. Eric, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang mag-apologize sa kapatid ko. Dahil sinira ko ang engagement party ninyo. Pasensya na talaga. Ganun ba?
Irene, mula nang magpakamatay ang nanay niya 5 taon na ang nakalipas, lalong lumala ang depression ni Alyssa. May sakit siya, kailangan mong magpakita ng pangunawa. Tama ka, Irene. Patawarin mo ako. Sige, Tulungan kita, Irene. Hindi ka dapat matagal na nakatayo sa binti mo. Kawawang lumpo ka. Nagpapanggap kang biktima para kay Eric? Hindi ka kasing level ko. ayaw mo bang malaman? 5 taon na ang nakalipas. Kung paano talaga nagpakamatay ang nanay mo. Janet Farrow, hindi. Hindi kita pinatay. Lumayo ka sa akin. Hatakin siya palayo. Noon, suot lang ako ng damit ng nanay ko, nagpahid ng dugo sa mukha ko, tapos nagwala na lang siya. Makalipas ang ilang buwan, nawala sa sarili at nagpakamatay siya. Ikaw ang pumatay sa nanay ko? Ang mga taong tulad niya na gumawa ng napakaraming masama ay madaling mabali. Irene Callahan. Mamamatay tao ka. Alyssa, Eric, pinatay niya ang nanay ko. Mamamatay tao siya. Pinatay niya ang nanay ko. Ang kalagayan ng pag-iisip ni Alyssa ay talagang lumalala. Ngayon, hindi lang siya may depression, may paranoid delusions din. Eric, narinig ko ito sa sarili kong mga tenga. Pinatay niya ang nanay ko. Ako mismo ang nakarinig. Doktor, nagkakaroon ulit ng episode si Alyssa. Dalhin mo siya para gamutin. Hindi ako may sakit. Eric, dapat kang maniwala sa akin. Irene Callahan, siya ay isang halimaw. Naloko kayong lahat niya. Irene, nakita ko ang paglaki ni Alyssa. Palagi kong iniisip siya bilang isang kapatid na babae. Alam ko. Siyempre, normal lang na alagaan mo ang kapatid na babae. Irene, maniwala ka sa akin. Ang tanging tao na minahal ko ay ikaw. Ang pakasal sa iyo ay palaging pangarap ko. Okay lang, huwag kang matakot. Iwan mo ito sa akin at umalis ka dito. Umalis ka lang. Irene. Alam kong palagi kang nang iinis sa akin. Pero ngayon na nasira ang binti mo, kapag ang isang nagniningning na bituin ay nahulog sa putik, baka ako na ang sapat para sa iyo. Simula noong ako ay 5, nang ang godmother ko ay dinala ako sa bahay ng Callahan. Mula sa sandaling una kong nakita ka, hinihintay ko ang pagkakataon na ito. Irene, ang bridal shop ay magde-deliver ng mga damit bukas. Pumili ng kahit anong gusto mo. Gagawa ko ikaw ang pinakamagandang bride sa mundo. Talagang magkakaroon ka ng pinakamagandang bride sa mundo. Piliin na lang natin ito. Sige, subukan mo nga. Irene. Alyssa, anong ginagawa mo rito? Eric. Ang ganda-ganda mo sa wedding dress na yan. Kumusta na ang nanay ko? Wala ka man lang pakialam kung nasaktan ako.
Ang daming tao ang pinadala ng matanda. Hayaan mo, hihihipan ko. Okay lang siya. Naayos ko na ang paglilipat sa kanya sa Spring Hill Estate. May private doctor na nag-aalaga sa kanya. Nasaan ang reward ko? Mabait. Kunin mo na lang. Alyssa, anong ginagawa mo? Alyssa. Eric, bakit hindi mo ako tingnan? Hindi ako naniniwalang para lang akong kapatid sa'yo. Alyssa. Sa lahat ng mga taong ito, umiwas ka sa ibang babae dahil kay Irene. Hindi ako naniniwala na wala kang nararamdaman para sa akin. Alyssa. Eric, ang babaeng tulad ni Irene ay napakapangit. Bakit hindi mo ako hawakan? Magpakalimot na lang tayo ngayon, okay? Hindi ba ako nagpupursige ng husto? Ang lakas ng loob mong mag-isip ng iba. Teka, huwag mong sirain ang wedding dress. Kailangan ko nang lumabas. Anong ginagawa mo? Sisirahin ko ang damit at ikaw. Irene, tapos ka na bang magbihis? Mukhang mas maikli ang oras ni Eric Bradford kaysa sa'yo. Kaya't gawin natin ang mas nakaka-excite. Irene, okay ka lang ba, Irene? Irene, pahigitan mo pa.
Irene, anong ginagawa mo? Aning nangyari? Wala. May narinig lang akong ingay. Akala ko kasi ikaw. Akala mo ako ano? Bakit punit ang damit mo? Sumakit ang binti ko, kaya nawalan ako ng balanse. Nahawakan ko yung laylayan na sira. Ano yung nangyari sa leeg mo? Habang nagpapalit ako, nagasgas ng cufflink. Nasira na ang gown na to. Pwede mo bang kunin yung isa? Tiningnan ko lang. Parang hindi bagay sa'yo yung wedding dress. Ganito na lang, dadaling kita sa boutique. Mamimili tayo ng iba. Ano sa tingin mo? Sige. Tara na. Irene Callahan. Akin na si Eric. Gusto kong makita kung paano ka na ikakasal ngayon. Ito ay... Kumusta na? Wala sa Spring Hill Estate ang nanay mo. Ang pinakamahusay na shadow guard ng Harbor City, si Aurora Pike. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ibigay mo ang madam. Ang pagkuha ng isang tao mula sa mga Whittaker ay hindi magiging madali. Tumigil. Huwag pumatay ng kahit sino. Isuspend muna ang operasyon. Maghintay ng aking mga utos. Kailan ba eksaktong nalaman mo na ako si Nathan Whittaker? 10 taon na ang nakalipas mula pa sa unang pagkakataon na nakita kita. Akala mo ba talaga nakukuha ako ng bodyguard ng walang background check? Kaya, mula pa sa simula, ginamit mo lang ako. Lahat ng sinasabi mo tungkol sa pagmamahal sa akin at pagiging magkasama ay hindi totoo. Oo. Hindi kita minahal kailanman. Mula simula hanggang katapusan, ginamit lang kita. Ikaw, Irene Callahan. Bakit sa lahat ng mga taon, kahit anong ginawa mo, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan kang magtagumpay, kahit na ginamit ko ang nakatago na impluensya ng pamilya ko? Nakikita mo, alam mo ang sagot, di ba? Simpleng dahilan lang. Ang pangalan ko ay Whittaker. Kung hindi ano ang inisip mo ang habol ko, maraming lalaki sa mundo. Sa 1 kilos lang ng kamay ko, parang mga aso silang lalapit sa akin. Ang isang walang pera at walang kwenta na tulad ni Nathan. Paano pa siya makakapantay? Noong sinasaktan mo ako, itinuring ko iyon bilang foreplay. Pero mula ngayon, titigil na yon. Tingnan mo ako, ikaw ang mataas at makapangyarihang Miss Callahan. Hindi ako aso mo at huwag mong isipin na maaari mo akong kontrolin. Ano ang pinagtatawanan mo? Irene Callahan, huwag... Irene Callahan, maglinaw ka.
Dalhin mo ako sa sofa. Masakit ang mga paa ko. Bakit ba obsessed ka sa pag-ibig? Ang pag-ibig nawawala, pero ang pagiging kapaki-pakinabang hindi. Huwag mo akong laruin sa isip. Ayokong marinig iyan. Minahal din ni Edward Callahan ang nanay ko noon. Pero nandaya pa rin siya sa Gabriela Webb. Kung gusto mo lang marinig ang mga walang kwentang pangako ko, maaari kong sabihin yon hanggang sa magsawa ka. Nathan, mahal kita. Ako, Tumahimik ka. nakikita mo? Nagsawa ka na. Hindi ako nagsawa. Galit lang ako sa hindi mo pagiging direkta. Kaya, aalis ka o magpapaiwan? Bakit mo isipin na magpapaiwan pa ako? Kung aalis ka, magkanya-kanya tayo at hindi na magkita. Kung magpapaiwan ka, sa kasal, sa makalawa, pumunta ka at guluhin ang kasal. Ako ang magiging bride mo. Guluhin ang kasal? Talagang hindi. Nathan, maging sandata mo ako. Kailangan kita. Itinago mo ang katotohanan na ikaw ay Nathan Whittaker at itinago ko ang katotohanan na alam kong ikaw ay Nathan Whittaker. Tapos na tayo. Okay? Ano ang gusto mong gawin ko? Unang hakbang. Una, ipagalaw mo kay Aurora Pike ang nanay ko. Dapat walang makaalam na umalis na ang nanay ko sa Silver Haven Retreat. Hindi dapat malaman ni Edward Callahan na wala na siyang kontrol. Hindi na ba nagbati sina Irene at Nathan? Bakit ang lamig pa rin ng pakikitungo mo sa akin? Nakikita mo ba ang mukha ko? Umalis ka. Tapos na ang misyon. Ikalawang hakbang. Buhayin ang underground network ng mga Whittaker sa Harbor City. Makipag-ugnayan kay Harrison Locke ng Foundation. Ano man ang mangyari, kunin ang orihinal na dokumento ng Dark Knight Fund ng lolo ko. Ikaw, Anong ginagawa mo? nako naman. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na anyayahan si Chairman Locke para mag-usap? Bakit mo siya ginanyan? Nakuha na natin ang mga dokumento, tapos na ang misyon. Huwag kang mag-alala, lahat ay legal. Legal! Ikatlong hakbang. Imbitahan ang lahat ng malalaking news media sa Harbor City. Sabihin mo sa kanila na may first-hand na malaking balita ang mga Callahan. Para sirain ang isang tao, kailangan mo muna siyang baliwain. Para sa kanilang pagbagsak, magdaraos ako ng isang malaking pagdiriwang. Handa ka na ba? Oras na para isara ang lambat. Irene Callahan, abang-abang lang ako kung paano ka dahan-dahang maghukay ng sariling libingan. Irene, ang ganda-ganda mo. Nagsisimula na akong mainip ng kaunti. Ganun ba? Ako rin, hindi na ako makapaghintay. Eric Bradford, tinatanggap mo ba si Irene Callahan bilang iyong asawa? Oh, Irene Callahan, tinatanggap mo ba si Eric Bradford bilang iyong asawa? Hindi. Baliw ka ba? Maraming tao dito. Humingi ka ng tawad kay Eric Bradford ngayon din. Kung hindi, hindi mo na muling makikita ang nanay mo. Sige, subukan mo. Akala mo magagamit mo pa ang nanay ko para takutin ako? Nasaan si Janet Farrow? Eric, huwag kang magpakasal kay Irene Callahan.
Hindi ko magagawa yon. Sa pagpapakasal lang sa kanya, makukuha ko ang Dark Knight Fund. Sa perang yon, ayos na tayo habang buhay. Diyos ko! Sina Eric Bradford at Alyssa Callahan. Malaking balita ito. Nangangaliwa ang lalaking ikakasal sa hipag niya. Siya ba yon? Hindi ako yun. Patayin mo yan ngayon din. Huwag ka nang mag-aksaya ng hininga. Ang video ninyong dalawa ni Alyssa Callahan ay pinalalabas sa buong lungsod ngayon. Ikaw? Irene Callahan. Sa paggawa ng gulo, sinisiraan mo ba ang mga Callahan? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi natin makuha ang Dark Knight Fund, wawakasan ang Grand Ridge Group sa susunod na linggo. Lahat tayo ay mababangkarote. Anong kinakabahan? Sinabi ko lang na hindi ako magpapakasal kay Eric Bradford. Hindi ko sinabing hindi ako magpapakasal. Tuloy pa rin ang kasal, pero iba na ang napili kong ikakasal. Sino ka? G. Callahan. Kumusta? Ikaw pala. Irene, alam kong galit ka. Pero para lang makaganti sa akin, naghanap ka pa ng bodyguard para pumalit? Dinudungisan mo lang ang sarili mo. Gago ka, nagkamali lang si Eric Bradford tulad ng karamihan ng lalaki sa mundo. Pero siya pa rin ang taong inihanda ko bilang manugang sa loob ng mahigit 1 dekada. Siya ang ipapalit mo sa isang bodyguard? Bodyguard, seryoso? Nabaliw na talaga si Miss Callahan. Hay, talagang wala ng pag-asa ang mga Callahan ngayon. Talagang umuurong ang buhay mo. Akala ko may baraha ka pa, ito palang napili mo? Isang hamak na asong gwardiya? Hamak? Kung pag-uusapan ng pagiging hamak, wala sa inyong tatlo ang makakapantay. Isang nambabae bago ang kasal. Isang nagkunwaring may sakit para manakit. At ang isa naman ay matandang social climber lang. Gago ka, ako. Tay, Walang makakapag-abot sa kanya habang nandito ako. bakit ang yabang mo? Akala mo ba nasa gangster movie ka? Irene Callahan, ang pinili mo ay taong ang sweldo ay galing sa mga Callahan. Bilang top socialite ng Harbor City, sa hangin ka na lang ba mabubuhay ngayon? Titira sa slums? Sa tenement building? Ha ha ha, baka hindi pa kasya ang wheelchair mo sa mga eskinita. Irene, ganoong klaseng basura ang pinili mo. Anong ipinagmamalaki mo? Ganon ba? Natatakot akong mabibigo ang mga pangarap mo sa lalong madaling panahon. Dumating na si Harold Chambers, Chief Steward ng pamilyang Whittaker. Paumanhin sa pagkahuli, maligayang bati sa iyong kasal, Miss Callahan. Masyado kang mabait, G. Chambers. Narito ako bilang kinatawan ng mga Whittaker upang ipagdiwang ang paghahanap ng kapareha ni Miss Callahan. Naghanda ang mga Whittaker ng isang malit na regalo. Ito ay kontratang nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar mula sa mga Whittaker. Kaya ang proyektong Starlight Harbor ay talagang regalo ng mga Whittaker para sa kasal ng panganay na si Miss Callahan. Itong panganay na si Miss Callahan, sino ba talaga siya? Imposible. Paano maibibigay ng mga Whittaker kay Irene ang regalong 10 bilyong dolyar? Hindi ba sapat ang regalong ito? Sobrang sapat na. Matagal nang hinahangaan ng mga Whittaker ang kariktan ng pinakasikat na socialite sa Harbor City. Ang liham na ito ng intensyon ay paraan namin upang ipakita ang mataas na pagtingin kay Irene. Nais naming maging masaya ang kasal ni Irene at magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Ano sa tingin mo sa grand gesture na yan? Medyo over the top. Ano ba ang importansya kung bodyguard ako o hindi? Sinasabi ko sa'yo, si Irene Callahan ay hindi kailangang umasa sa kahit sino. Irene, hayaan mong magpaliwanag ako. Lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang minahal ko. Siya ang may kasalanan. Ako'y nilinlang ni Alyssa Callahan. Irene, hindi lang ako nag-isip ng maayos. Nabighani ako sa kanya. Irene, patawarin mo ako. Magsimula tayong muli, okay? Sa iyong mga resources at sa aking talento, kasama ang pakikipagtulungan ng mga Whittaker, ang ating kinabukasan ay magiging napakaliwanag. Seryoso ako. Eric Bradford, walang pusong gago ka. Ikaw ang hindi makapagpigil at ngayon ay isinisisi mo pa sa akin? Irene, ikaw ang nag-set nitong malaking bitag para lang magamit ang 10 bilyong dolyar na regalo para maakit pabalik si Eric, hindi ba?
Alyssa, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo at napakababa naman ang tingin mo sa akin. Ang susunod ang tunay na regalo para sa iyo. Irene. Gusto mo ng spotlight? Ang top socialite ng Harbor City? Punyeta ka. Diyos ko, tinulak niya talaga siya pababa ng hagdan. Attempted murder yon. Siya yon. Nung nabali ang binti ni Irene sa pagkahulog na yon, hindi pala aksidente. Alyssa, paano mo nagawa? Ginawa mo talaga. Hindi dad, hindi ako yon, peke ang video. May sakit ako. Dad, may depression ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko nun. Hindi ko alam. Tama. Nagkaroon ako ng episode. Yun lang ang dahilan kung bakit nangyarin to. Kaya ko ginawa yon. Dad, may sakit ako. Nagkaroon ako ng episode. Ganyan kagaling umarte? Bakit hindi ka na lang mag-artista sa mga teleserye? Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Siya yon. Alyssa Callahan. Anong ginagawa mo? May natanggap kaming report at napatunayan na peke ang iyong psychiatric evaluation report. Kasama ang surveillance footage at iba pang ebidensya, ikaw ay isasakdal sa intentional assault. Konklusibo ang ebidensya. Sumama ka sa amin sa istasyon para sa investigasyon. Tatay, tulungan mo ako. Eric, sagipin mo ako, tatay. Ang tagal kong naghintay. Naghahanap ako ng tamang pagkakataon para ipadala ka sa impyerno. Ngayon, sa wakas nakuha ko na ang tsansa ko. Sayang naman. Napakaganda ng sikat ng araw. Pero hindi mo na ito makikita. Irene Callahan. Paano ka naging ganito kabagsik? Kahit ano pa man, kapatid mo pa rin siya. Paano mo nagawa ito? Kapatid, Edward Callahan. Anak sa labas lang siya mula sa iyong kalaguyo kay Gabriela Webb. Paano siya maituturing na kapatid? Ikaw. Kahit na ganon, ang Grand Ridge Group ay itinatag ng magkasama ng nanay mo at ako. Winasak mo ang mga Callahan at ang buong buhay na pinaghirapan ng nanay mo. Ano ba ang makukuha mo rito? Ikaw sinasaktan mo ang mga mahal mo at pinapasaya ang mga kaaway mo. Sinasaktan ng mga mahal mo at pinapasaya ang mga kaaway mo? Edward, linawin natin ang isang bagay para sa aking pamangkin. Kung sino ang pamilya at kung sino ang kaaway ay hindi pa napagpapasyahan. Ang galing ng ginawa mo ngayon, Irene. Mas malinis pa ito sa inaakala ko. Higit pa sa nakakamangha. Mula pa noong engagement party, alam ko na ang maliit at sunod-sunurang leon ay ipapakita na rin sa wakas ang kanyang mga kuko. Kaya, nakipag-ugnayan na ako sa pinakamatapat na matagal ng partner ng Grand Ridge Group. Kanina lang, sa loob lang ng ilang oras, naipon at nakuha na natin lahat ng shares ng buong Grand Ridge Group. Ang bilis mo talaga, Tita Edith. Ikaw. Edith Callahan. Ang galing mo talagang maglaro. Edward, huwag mong maliitin ang mga babae, lalo na ang mga Callahan. Mahigit isang dekada akong nakipaglaban. Matagal akong nagplano. Pero sa huli, talo pa rin ako sa'yo. Mula simula hanggang katapusan, ang iniisip mo lang ay tubo at panlilin lang. Ano ba ang nakuha ko? Irene Callahan, anak kita. Hayaan mong mawala sa kamay ang kontrol sa grupo. Ang tanga-tanga mo talaga. Hindi mo talaga minahal ang nanay ko at hindi mo rin talaga ako minahal. Bakit ko pa ipagtatanggol ang mga bagay na gusto mong protektahan? Pag-ibig? Akala mo ba talagang minahal ako ng nanay mo? Paano sa palagay mo siya namatay? Akala mo ba talagang ganun ang nangyari gaya ng sinabi sa'yo na namatay siya sa aksidente habang sinusubukang hulihin sina Gabriela at ako? Makinig kang mabuti, noong panahong iyon,
Ang iyong minamahal na ina ay nagtungo sa isang lihim na pakikipagkita sa ibang lalaki at nahuli ng buong-buo ni Edith Callahan. Tumakas siya sa takot dahil sa konsensya at doon siya nabangga. Ano ang sinabi mo? Hindi niya ako minahal. Kaya bakit ko dapat mahalin ka? Edward Callahan, tumigil ka sa kakasatsat. Irene Callahan ay Irene Callahan. Pinagplanuhan mo ang lahat. Pinaghiwalay mo sina Eric at Alyssa at sinira mo ang lahat para sa mga Callahan hanggang sa ipinamigay mo ang Grand Ridge Group sa isang kaaway na personal na nanakit sa ina mo. Totoo ba ang sinasabi niya? Ngayon mo lang nalaman? Hindi ba't medyo huli na para doon? Ngayon, 60% ng shares ng Grand Ridge Group ay nasa kamay ko na. Ang kumpanyang tulad ng Grand Ridge Group, kung wala na, wala na. Binabati kita sa pagkuha ng Grand Ridge. Edith, bago ito, nalinlang ako ni na Edward at Alyssa. Alam ko naman talaga na hindi sila mabuti. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Handang-handa akong maglingkod sa'yo at gawin ang lahat ng kailangan. Ang posisyon ng VP, hindi, kahit anong posisyon. Sabihin mo lang ang salita, ako, si Eric Bradford, ay ibibigay ang lahat. Hanggang sa aking huling hininga. Sige. Paano kung maging aso na lang kita na pinakamatapat? Diyos ko, may relasyon talaga si Janet Farrow. Nabangga pa nga niya ang kotse niya dahil sa konsensya niya. Siya ang may kasalanan nito. Huwag kang makinig sa kanila. Aalis tayo dito. Sa inyong lahat, matagal nang may kasaysayan ang mga Whittaker at Farrow. Ano man ang personal na buhay ni Janet Farrow kung may isang salita man tungkol kay Janet Farrow ngayon? Ang mababalita, pananagutan ninyong lahat ng mga Whittaker. Napakasigasig talaga ng mga Whittaker sa pag-aalaga sa mga anak ni Janet. Irene, huwag mong masyadong isipin yan. Ginagawa lang ni Edward yon dahil desperado na siya. Baka hindi totoo ang sinabi niya. Nathan? Anong klaseng tao ang nanay mo? Ang nanay ko ay isang napakabait na tao. Mahilig siya sa paghahalaman. Puno ng mga tanim niya ang bahay namin. Ganon din ang nanay ko noon. Irene, halika rito. May ginawa akong bagong sweater para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko. Ayos yan. Kapag tapos na ang lahat ng ito, isasama kita. Magugustuhan ka talaga niya. Sige. Miss Farrow, mayroon kayong napakabihirang Rh negative na uri ng dugo. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang kalusugan mo. Huwag kang masyadong masasaktan. May mali. Mali ang uri ng dugong ito. Hindi talaga siya ang nanay ko. Sigurado ka bang tama ang blood type report na ito? Oh, personal na namahala ng pagkolekta si Dylan Mercer at ipinapasuri ito. Tunay ang report. Rh negative na dugo ang meron ang nanay ko. Hindi ako magkakamali doon. Aurora Pike. Narito ako. Sa kaliwang bahagi ng likod ng nanay ko, may peklat mula sa paso na kasing laki ng butil ng soybeans. Tingnan mo kung nandun. Sa target na lugar, buo ang balat, walang senyales ng anumang peklat.
Imposible iyon. Nitong mga nakaraang araw, 24 oras na pagbabantay ang mga tao ko. Walang sino man ang makakapagpalit sa kanya. Hindi siya pinalitan kamakailan. Siguro mula pa sa simula, ang taong nakahiga sa kama na iyon ay hindi talaga ang nanay ko. Ang babaeng ito ay eksaktong kapareho ng mukha ng nanay ko. At para sa katotohanan, si Edith Callahan lang ang malamang na nakakaalam. Mas mabilis yon kaysa sa inaasahan ko. Irene, mas matalino ka kaysa sa iyong hangal na ama. Nasaan na siya? Siyempre, nasa isang ligtas na lugar at sa isang lugar na hindi mo mahahanap ng mag-isa. Ano ang kailangan kong gawin? Para ibigay mo sa akin ang nanay ko? Gusto kong isauli mo ang Dark Knight Fund. Kapag pirmado mo na ito, malalaman mo na kung nasaan talaga si Janet Farrow. Panaginip lang yan. Ang pondo ng madilim na gabi ang tanging mana na iniwan ng lolo ko para sa akin at sa nanay ko. Ibigay mo yan at kahit na mahanap ko pa ang nanay ko mamaya, magugutom lang kami sa huli. Mas mabuti pang patayin mo na lang siya ngayon. Hindi mo na kailangang magkunwari na wala kang pakialam. Irene Callahan, sa buong buhay mo, naipit ka dahil sa nanay mo. Kaya mo bang talikuran to? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi naman koma ang nanay mo at maayos naman pala siya? Sapat na ba yun para manatili ka? Dahil hindi mo kayang iwan ang Dark Knight Fund, pagbigyan mo ang 3 kondisyon ko. Basta matupad mo ang mga iyon, papakita ko sa'yo Janet Farrow agad. Sabihin mo. Una, ibigay mo ang kontrata ng Whitakers na $10 bilyong. Pwede kong iwan ang Dark Knight Fund, pero kailangan ko ang kontratang $10 bilyong para buhayin ang Grand Ridge Group. Imposible. Ang kontrata ay regalo ng Whitakers para sa Irene. Wala itong kinalaman sa Grand Ridge Group at lalong wala sa'yo. Anong karapatan mo? Sige. Pangalawa, ang anak ko, Claire Harrington, ay malapit na makabalik mula sa pag-aaral. Gusto ko na manatili ka sa Grand Ridge Group at suportahan mo ng buo ang Claire. At personal mong tutulungan siyang kunin ang posisyon ng presidente. Paano kayang makakuha Claire Harrington ng posisyon ng presidente? At bakit dapat magpakumbaba ang Irene para tulungan siya? Pumapayag ako. Irene Callahan, kahit gaano ka pa ka-proud, gagawa ka ba talaga ng paraan para magpakumbaba para lang sa kapakanan ng nanay mo? Pangatlo, gusto ko na gamitin ang pagiging top socialite ng Harbor City para personal mong hubugin ang anak ko. Para maging ang susunod na top socialite ng Harbor City. Dahil gusto ko na Claire ang maging ang ikakasal sa heir ng Whittaker. Claire Harrington, pakasal ka sa akin? Sige. Irene Callahan, ikaw. Pumayag siya. Pumayag siya talaga. Talagang itinutulak niya ako sa ibang babae. Pumayag ka sa lahat ng walang pag-aatubili. Pinaghirapan mo ang lahat para makuha ang Grand Ridge Group at ipinadala ang Claire Harrington sa ibang bansa para mag-aral pa. Dahil lang, gusto mo siyang pakasal sa isang lalaki. Bakit hindi ako papayag sa iyon? Ang taong napakakipot ng pananaw ay hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Nathan, tara na. Sa totoo lang, medyo matalino ka. Ang tanging kalokohan mo ay ang pagkahulog sa bodyguard na ito. Pero ang Claire ko ay talagang hindi kailanman susunod sa mga yapak mo. Tiyak na siya ang magiging mistress ng Whittaker family. Siya ay aakyat sa tuktok.
Ang mga makapangyarihang lalaki sinasakop ang mundo para sakupin ang mga babae. Pero ang mga makapangyarihang babae sinasakop ang mga lalaki para sakupin ang mundo. At ang mga mas makapangyarihang babae sinasakop ang mga lalaki habang sinasakop ang mundo. Bakit ka pumayag? Irene Callahan. Nahihilo ako sa biyahe. Pag-uusapan natin yon pagdating natin. Ngayon na. Irene Callahan, alam mong ako ang tagapagmana ng mga Whittaker. Pinipilit ako ni Edith na pakasalan si Claire Harrington sa isang nakakatawang napipilitang kasal. Bakit ka pumayag? Desisyon niya yon. Anong magbabago kung pumayag ako? Dapat bang tahiin ko ang bibig niya? Wala ka bang pakialam sa akin? Dylan Mercer, lumabas ka na ng kotse. Nathan. Anong ginagawa mo? Hindi na ako magmamaneho ng kotse na ito sa susunod. Kukuha ako ng mas maganda. Sige. Huwag kang tumawa tuwing tumatawa ka. Nahihiya ako. Nathan. Ang totoo, ang pagpapakasal natin. Hindi dahil hindi ako nagmamahal sa'yo. Ano ba talaga? Sa paningin mo, talaga bang wala akong halaga? Sumang-ayon lang ako sa gusto niya. Para magamit ko ang pagkakataon para malaman ang buong katotohanan. Irene Callahan, maraming beses mo na akong ginamit. Gagamit mo pa ba ako ulit? Dahil ginamit ko na nga ng maraming beses, isang beses pa hindi masakit. Wala talagang pakiramdam sa'yo? Bakit ako magpapakiramdam? Ang lahat tungkol sa'yo, mula sa pagkatao mo bilang Nathan Whittaker, hanggang sa persona mo bilang Nathan. Ganap at lubusan. Bigcardical. Irene. Kung may mga has na gumalaw sa'yo, sisiguruhin kong magbayad sila ng pinakamataas na halaga. Ikaw, talaga bang sigurado ka? Ano ang problema? Nawawala ba ang tiwala mo sa sarili? O hindi mo lang pinagkakatiwalaan ang paraan ko? Irene Callahan, nakuha mo ako eksakto sa gusto mo, di ba? Dylan, magmaneho. Genji Callahan. Nasikaso na ba si Edward? Naayos na ang lahat. Na-diagnose siya na hindi matino ang pag-iisip at ikinulong sa isang mental hospital. Maaasahan mo, mula ngayon, hindi na niya kayang hamunin ang iyong kapangyarihan. Hahaha. Napakatalino mong aso. Kahit ang lalaking nagpalaki sa'yo ng 20 taon, yung magiging biyenan, ipinakulong mo sa mental hospital. Sabihin mo nga, dapat ba talaga kitang panatilihin sa tabi ko? Genji Callahan ako. Sige na, nagbibiro lang ako. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Jingle Callahan, ang gusto ko ay hindi kailanman nagbago. Gusto ko si Irene. Eric, Alyssa. Callahan. Anong ginagawa mo rito? Eric Bradford. Alam mo, ang pagkilala sa sarili ay isang birtud. Ang daang pag-aalam kung ano ang sa iyo at kung ano ang hindi. Tandaan mo yan. Oh. Eric, nakita mo ako. Hindi ka ba masaya? Masaya ako. Siyempre, masaya ako. Alyssa, sa huli, magkadugo pa rin tayo, tiya at pamangkin.
Dahil iniligtas kita ngayon sa hinaharap, paano mo ako babayaran? Naiintindihan ko, syempre. Kung ganun, bago magpakasal ng matagumpay si Claire sa mga Whittaker, kayong dalawa, kailangang maging parang mga ulupong at kagatin ng mahigpit si Irene Callahan. Oh, tama. Muntik ko nang makalimutan. Binabati kita sa isang buhay na puno ng kaligayahan. Hayaan mong mag-away sila at lalong magsamaan. Kapag nag-away ang dalawa, ang pangatlo ang mananalo. Eric. Walang makakaagaw sa iyo sa akin. 'Di ba? Nalaman mo na ba anong kaya ni Edith? Para makapag-ayos ng kasal sa mga Whittaker, saan siya kumuha ng pambato? Uulat po. Noong mga nakaraang taon, si Edith Callahan ay nagligtas sa buhay ng iyong ama nang hindi sinasadya. May malaking utang na loob siya rito. Nagbigay ng pasalitang pangako ang iyong ama. Natutupad siya sa isang kahilingan nito. Ang pakikipag-isang dibdib na ito, ang kahilingan na ginawa niya. Ano ang sinabi ng aking ama? Sinabi niya na tinutupad ng mga Whittaker ang kanilang mga pangako. Hindi natin pahihintulutang akusahan tayo ng mga dayuhan na hindi tumutupad sa salita. Pero binanggit din niya na hindi biro ang pag-aasawa. Ang pagkuha ng asawa ay panghabang buhay na pangako para sa iyo. Kung tutuparin ang utang na loob, ikaw ang magpapasya. Hindi takot ang mga Whittaker kay Edith Callahan. Kung may magchismis, putulin lang natin ang dila nila. Huwag. Nakatira tayo sa isang lipunang may batas. Walang pagputol ng dila. Ang punto ng iyong ama ay ikaw ang may ganap na karapatang pumili. Talagang magaling siyang magpasa ng responsibilidad. Siya ang may utang na loob pero ang pressure ay nasa akin lahat. Ganito ba ang iulat ko pabalik? Sabihin mo sa mga Callahan na ang pakikipag-isang dibdib na ito, tinatanggap ko. Sigurado ka? Ito ay hindi talaga ang estilo mo. Ano pa bang magagawa ko? Ito ay maingat na dinisenyong script ni Irene. Kung hindi makikipagtulungan ng leading man at maiinis siya, mas lalo pang magkakaproblema. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang hopeless romantic, lalo na't namana mo pa ito. Hoy. Theo Harold Dillon. Nathan. Sabihin mo nga sa akin, si Irene Callahan. Gusto talaga niya ako, di ba? Magsalita ka. Natahimik ka. Nathan, kasama ko na ang mga Whittaker mula noong ako'y 6 na taong gulang. Financial management at crisis PR lang ang pinag-aralan ko at utos na maglingkod at protektahan kasi mula noon. Hindi pa ako nakapasok sa larangan ng pag-ibig. Wala akong sapat na batayan para humusga, kaya wala akong maibibigay na kapakipakinabang na opinyon. Pwede mo akong parusahan. May ipagmamalaki ba sa pagiging single? Ano bang silbi mo sa akin? Theo Harold, ikaw naman ang magsabi. Oo, syempre. Mas matanda na ako. Pero ang pagiging executive assistant ng isang CEO ay isang abalang trabaho. Lalo na't nakapaglingkod na ako sa 2 henerasyon nila. Wala lang talaga akong oras para maghanap ng partner. Lumabas kayo. Nainis na ako sa inyong dalawa. Opo, sir. Nathan. Ano na ngayon? Si Claire Harrington ay bumalik na sa bansa. Bumalik na agad? Mukhang ang totoong palabas ay magsisimula na. Mga ginang at ginoo, samahan ninyo ako sa isang mainit na palakpakan para sa bagong CEO ng Grand Ridge Group, si Claire Harrington. Nais ko ring ipahayag na upang matulungan si Jiang Harrington na mabilis masanay sa operasyon ng kumpanya, espesyal kaming nagtalaga kay Irene Callahan bilang kanyang personal na sekretarya. Si Irene Callahan, hindi ba siya ang panganay na si Miss Callahan? Bakit siya nagtatrabaho bilang sekretarya? Talagang baligtad ang mundo. Ngayong wala na sa poder ang dating chairman, hindi rin madali ang naging buhay niya. Personal na sekretarya? Nagbibiro ka ba? Ang isang lumpo ay hindi pwedeng maging sekretarya ko. Miss Harrington,
Huwag kayong mag-alala dyan. Kung kaya ko ba ang trabaho, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Magpakabuti ka sa sarili mo. Aba. Kung hindi naman pala ang ating mismong si Miss Callahan. Alyssa Callahan. Anong ginagawa mo rito? Tita, syempre. Ay, sandali. Chairman Callahan na siya ngayon. Matalas ang mata niya. Nakita niya ang potensyal ko. Sa ngayon, ako ang pinagkakatiwalaang katulong ni Miss Harrington. Mas mataas ang posisyon ko kaysa sa'yo. Irene Callahan. Dati kang napakayabang. Pero ngayon, isa ka lang ngayong bulag na utusan. Potential? Ang nakita ni Edith Callahan ay ang pagkamuhi mo sa akin. Ginagamit ka lang niya para galitin ako at pahirapan ang buhay ko. Kapag tapos ka ng manggagat sa akin at mawala na ang silbi mo, isa ka lang na basura na itatapon niya. Irene Callahan, sinabi kong kumuha ka ng kung ano. Maghahapon ka ba? Miss Harrington, huwag kang magalit. Si Irene, baka hindi pa siya nasanay sa pagbabago ng estado niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang dating panganay na Miss Callahan, ang pinakasikat na socialite sa Harbor City. Lahat ay dating nag-aantay sa kanya. Anong pinakasikat na socialite? Nagbago na ang Harbor City. Pumayag na ang mga Whittaker sa alyansa ng pag-aasawa. Ang babaeng nakatayo sa harap mo, si Claire Harrington, ang pinakakinang na socialite sa Harbor City. At ang magiging may bahay ng pamilyang Whittaker. Tingnan ninyo, ang mga Whittaker na. Nathan! Siya ba si Young Master Whittaker? Mga kasama, abala na abala ang young master nitong mga nakaraang araw. Ngunit inuuna niya ang pakikipagtulungan ninyo. Nagutos na siya. Sa loob ng 4 na araw, dadaong siya sa Harbor City. Nakagulat naman, akala ko si Young Master Whittaker siya. Sa panahong iyon, maghahanda siya ng isang marangyang salo-salo sa Windsor Inn. Sa okasyon, siya at ang bagong presidente ng Grand Ridge Group ang magpuputol ng laso para sa Starlight Harbor. Kasabay noon, ipahahayag niya sa buong mundo ang kanyang napili para maging Mrs. Whittaker. Miss Harrington, ikaw siguro ang magiging Mrs. Whittaker. Ikaw talaga yon. Alam kong nababagot ka sa trabaho, kaya may pinadala akong ikasisiya mo. Miss Harrington, ang aking young master ay naghanda ng isang munting regalo para sa iyo. Salamat. Miss Harrington, nasaan ang pasalubong mo? Basta nasa puso ang intensyon. Ang pagiging tapat ang pinakamahalaga. Meron ako. Siyempre naman. Malaking halaga ang binayad ko para sa limited edition na relong ito. Bahala na. Ang mapasunod si Claire ang pinakamahalaga. Ito ang regalong inihanda ni Ginang Harrington para kay Young Master Whittaker. Napakaganda naman ng pag-iisip ninyo. Ipaparating ko ang inyong pagbati sa aming young master. Haha. Salamat, Harold. Inaasahan naming makita kayong lahat sa loob ng 4 na araw sa Windsor Inn. Paalam! Ginang Harrington, ang regalo mula sa mga Whittaker ay tiyak na napakahalaga. Bilisan mo at buksan. Ano to? Isang cake? Nagbibiro ka ba? Ito. Mukha bang maganda? Bata-bata. Ginang Harrington. Ginang Harrington, anong espesyal na handang regalo? Isang malaking insulto yan. Ginang Harrington, huwag kang bababa sa antas mo, okay? Alyssa Callahan, tigilan mo ang pagpapanggap. Ang babait-bait mo sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Ginang Harrington. Teka, Pinsan Claire. Dahil nagtanong ka, di na ako paligoy-ligoy. Kapag nakatulong na ako sa'yo na maging elite Ginang Whittaker, bibigyan mo ako ng isang maliit na kahilingan.
Inyo? Anong kahilingan? Irene Callahan. Iwan mo siya sa akin. Ako ang bahala sa kanya para sa'yo. Ako mismo ang gagawa. Isang hiwa ng paisa-isa sa buong mukha niya. Gagawin ko siyang mabuhay magpakailanman sa isang impyernong hindi na niya maipapakita ang mukha niya. Ikaw. Bahala na. Ano man ang meron sa inyong dalawa ni Irene Callahan, ay wala akong kinalaman dyan. Alyssa. Yung mga sinabi mo kanina, hindi ba sa tingin mo ay medyo masyado nang malala? Masyado? Pinag-uutusan mo ako? Hindi, ano lang. Si Irene pagkatapos ng lahat ay... Kapatid mo. Kapatid? Eric Bradford. Ngayon mo lang naalala na kapatid ko siya? Nung nakikipagtalik ka sa akin, hindi mo naman inisip na kapatid ko siya. Sumama ka sa akin. Eric, anong kasalanan ginawa mo? Ako, alam na ng lahat sa Grand Ridge ngayon. Ikaw, Eric, ay akin. Yung loser na si Irene, matagal nang pinili yung hamak na bodyguard na si Nathan. Ba't ngayon ka pa nagpapaka-devoted? Ano? May problema ka ba dyan? Huwag mong kalimutan ang kalagayan mo ngayon. Nawala na ang kapangyarihan mo sa Grand Ridge. Kung hindi ako ang umasikaso kay Claire para sa'yo, wala ka sanang disenteng pagkain na makakain. Kailangan mo akong sandalan. Nauunawaan mo ba? Walang utang na loob. Sa kasal nung araw na yun, inira mo ako sa harap mismo ni Irene. Sige, bahala na. Pero dahil kay Edith Callahan, ipinadala mo ang tatay ko sa mental asylum. Eric, loser ka. Bukod sa pagtaksil sa mga tao, ano pa ba ang kaya mong gawin? Sabihin mo ulit yan. Isang beses pa. Ayoko yan. Lalo na yung tawagin akong walang kwenta. Alyssa, pasensya na. Alyssa, pasensya na. Bigla lang akong nawalan ng control. Alyssa, patawarin mo ako. Ako kasi, sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Umuwi ka ng maaga mamaya. Lulutuin ko ang paborito mong pagkain. Kung sana. Si Irene ang kasama ko, ang saya-saya siguro. Aurora Pike. Gumawa ng listahan ng lahat ng nangungunang plastic surgeon sa loob at labas ng bansa. Alamin kung sino ang nakapag-operang ng mukhang ganito. Nauunawaan ko. Sa kanyang mga kamay, may mga bakas ng kumupas na kalyo. Ang ganitong klaseng pagkasira ay hindi nangyayari sa maikling panahon. Imbestigahan 22 taon na ang nakalilipas. Sa Harbor City suburbs o sa mga kalapit bayan, kung may biglaang nawala o kung may babaeng magsasaka na nasa tamang edad. Nauunawaan ko. Hoy, bakit hindi ka pa umalis? Irene, kailangan ko pa bang pumila para makapag-usap tayong dalawa? At kahit nasa likod ng isang bodyguard, sa anong karapatan? Dahil ikaw ay wala kang kwenta. Ulitin mo nga. Nag-uwi ka ng peke at umaasa ka pang magpa-credit kay Irene? Maniwala ka o hindi, ngayon sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis dito. Ang bilis niyang tumakbo. Nathan, tigilan mo na yan. May mahalagang bagay siyang aasikasuhin. Ako rin, may mahalagang bagay. Ano sa tingin mo? Seryoso ba yon? Sa 10 taon na kasama kita, ang natutunan mo lang ay manggulo sa akin. Sabihin mo nga, kung alam ng mga magulang mo, sasabihin kaya nilang masamang impluwensya ako? Siyempre hindi. O nga pala, dahil binigyan kita ng regalo, di ba dapat may kapalit ka? Sumama ka sa akin.
Gusto ko to. Irene, Ano? kailan tayo babalik sa High Court? Ayoko na talagang maghintip pa ng isang araw. Gusto kong tumayo sa harap ng lahat. Nang hayagan at may pagmamalaki. At sabihin sa kanila na ikaw ang magiging Jiang Whittaker. 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw. Bago ang Grand Gala, tiyak na mahahanap ni Aurora Pike ang mga sagot na hinahanap ko. Ang taas ng tiwala mo kay Aurora Pike. Kahit gaano pa siya kagaling, napakaikli ng 4 na araw na deadline. Nathan, minaliit mo talaga siya. Ang kakayahan ni Aurora ay higit pa sa anumang inaakala nating lahat na posible. Irene, ang galing-galing mo talaga. Patong mga taong nakapaligid sa'yo. Nagiging ako'y parang... Huwag mong sabihin yan, ang Nathan ko ay mas kahanga-hanga. Paano naman? Halimbawa, kaya mo pa mag-isa pang round. Claire. Gising ka pa pala. Ano yon, inay? Heto, tingnan mo ito. Ano ito? Galing ito sa Grand Ridge Group, isang transfer agreement para sa 30% ng shares. At saka isang appointment letter na nagtatalaga sa'yo bilang CEO ng grupo. Talaga? Oo. Aba, matagal ko na itong pinagpaplanuhan sa loob ng maraming taon. Sa wakas natapos na rin. Inay, ang galing nito. Salamat. Napakabata pa lang ng iyong ama ng pumanaw. Sa lahat ng mga taong ito, abala na abala ako sa trabaho. Napabayaan kita. Pero lahat ng ginawa ko ay para mabigyan ka ng mas magandang kinabukasan. Salamat, inay. Claire. Kumusta naman ang performance ni Irene sa Grand Ridge nitong mga nakaraan? Paano pa ba siya? Ganun pa rin. Ma, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun ka kaingat sa kanya. Isang pilay lang naman siya. Anong gulo pa ba ang magagawa niya? Naku Claire, masyado ka lang talagang naive. Gusto ko sanang hintayin na mas mature ka na bago sabihin sa'yo ang ilang bagay. Para maiwasan na masaktan ka niya ng walang kalaban-laban, mas mabuting sabihin ko na ngayon. Hey, kahit na nakuha na natin ang proyektong Starlight Harbor, hanggang ngayon, wala pang ipinapakitang intensyon ang mga Whittaker na bayaran ng deposito. Dahil sa kasalukuyang cash flow ng Grand Ridge, mahirap itong asikasuhin. G&J Callahan. Kung hindi natin ito maayos bago ang handaan, baka pagtawanan tayo ng mga Whittaker. Jiang Callahan, bilyon-bilyong dolyar ang kontratang ito. Maraming gustong makakuha ng ganitong oportunidad. Kung may kakayahan ka lang. Anong kakulangan sa pondo ay hindi imposibleng lutusin. Bago dumating ang deposito ng mga Whittaker, maaari tayong humingi ng bridge financing sa Harbor City Bank. Tama ka. Malapit ako kay President Faro ng Harbor City Bank. Talagang kaya kong hawakan ang negotiation. Ikaw? Huwag mo nang pakialaman. Sige. Sa iyo na ito. Claire. Dahil kusang nag-volunteer si Alisa, subukan na lang natin siya. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga nasa labas na isipin na wala nang ibang magagamit ang Grand Ridge. Hey. Sige na. Irene, magkasama tayong nagtatrabaho. Sa Grand Ridge Group, kasama ang anak sa labas. Sigurado akong napapasakit ka nito. Ang relo, paano mo nakuha ang relong ito? Hindi ba ito ang Global Limited Edition na ibinigay ko sa Young Master Whittaker? Ikaw, paano mo... Huwag mong sabihin na ikaw at ang Young Master Whittaker. Kahit na ang relo ay limited edition, hindi lang yun ang nag-iisa. Kung kaya mong gumastos ng malaki para dito. Ako, Irene Callahan. May pera na pwede kong gastos. Huwag kang magmayabang, Irene Callahan. Nagpapakatapang ka lang dahil meron kang Dark Knight Fund, di ba? Sabihin ko sa'yo, talagang makukuha ko ang financing mula sa Harbor City Bank. Ako lang ang nag-iisa na tunay na makakatulong sa Grand Ridge Group.
Sige, maghihintay ako. May 3 araw na lang bago ang banquet. Ngayon, simulan na ang countdown. Hanggang kailan mo pa kami paghihintayin? Alam mo ba kung sino kami? Ang kapal ng mukha mong paghintayin kami ng ganito katagal. Paumanhin, pasensya na at pinaghintay ko kayo. May mga urgent matters lang akong inasikaso. President Pharaoh, kami ay mula sa pamilyang Callahan. Mahigit 2 oras mo kaming pinaghintay, di ba kawalang galang yon? Ang mga Callahan, sa pagkakaalam ko, Alyssa Callahan. Anak ka lang sa labas, di ba? Hindi pa natatagalan. Yung kasal na nilive ng tagapagmana ng mga Callahan, may narinig ako tungkol dyan. Sige. Siya? Ito si President Harrington ng Grand Ridge Group. At ito naman, si Chairman Callahan ng Grand Ridge Group. Kami mismo ang pumunta rito para pag-usapan ang financing. Ganito ba talaga ang ugali ng bangko ninyo? Pangulong Harrington, tagapangulong Callahan, paumanhin po. Pero may sariling pamamaraan at konsiderasyon ang aming bangko. May urgent meeting ako sa ilang sandali. Sa totoo lang, hindi na natin ito mapag-uusapan pa ngayon. Mabuti pang humanap kayo ng tulong sa iba. Bakit ganyan ang ugali? Kapag dumating na ang down payment ng mga Whittaker, kayo ang magmamakaawa sa amin. Hahayaan mo kaming ma-offend ngayon? Hindi ka ba natatakot na pagsisihan mo ito? Pangulong Harrington, tagapangulong Callahan. May mga gagawin pa ako kaya pasensya na. Kayo na bahala. Claire, alam mo ba kung bakit hinahayaan ko pa ring manatili si Irene sa tabi mo kahit na alam kong delikado siya? Magandang araw. Ako si Irene Callahan. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Pasensya na sa bigla ang pagbisita. Nais kong pag-usapan ang posibilidad ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Grand Ridge Group at Harbor City Bank. Narinig ko na ikaw ay isang mahilig sa chess. Ang chess set na ito ay isang pambihirang kayamanan, binibining Callahan, na sinadyang hanapin para sa'yo. Ang mga magagandang bagay ay may kaluluwa tulad ng chess, tanging isang tunay na eksperto. Ang karapat-dapat sa ganitong bagay. Ito ba ang set ni Dawes Priest Glenn? Ay, nako. Ubo. Binibining Callahan. Napaka-thoughtful mo. Ngunit ang isang regalong napakahalaga ay higit pa sa nararapat sa akin. Ang espada para sa bayani. At ang magandang set para sa tunay na dalubhasa. Natutuwa lang ako na nagustuhan mo ito. Ngayon, tungkol sa financing plan para sa Grand Ridge Group. May oras ka ba para pakinggan ang aking mga ideya? Siyempre naman. Dahil ikaw ang nagmungkahi, tiyak na ito'y maingat na pinag-isipan at nararapat pakinggan. Paano kung ililibre kita ng hapunan mamayang gabi? Para mapag-usapan natin ng detalyado. Ikinagagalak ko yon. May iba pa akong dapat asikasuhin. Aalis na muna ako. Makiramdam ka na lang dito. Irene Callahan, bakit ka nandito at nagpapakataas? Kahit wala ka, makakakuha pa rin ako ng pondo. Dylan Mercer, kunin mo ang regalo ko para kay Claire. Para sa akin? Miss Harrington? Dahil inanyayahan ako ng tiyako para tulungan kang makuha ang posisyon ng CEO, magiging diretsahan ako at tuturuan kita ng ilang bagay. Sinabi minsan ng isang kilalang tao na ang buhay ay tungkol sa 3 aral. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang una. Dignidad. Lahat. Wala na kayong masyadong oras. Sutton Griffin Leon,
Ano ang ibig sabihin nito? Kakakupo ko lang at magre-resign na kayong lahat? Miss Harrington, Miss Callahan, hindi naman sa ayaw naming maglingkod sa kumpanya. Ito lang. Hindi na namin kayang magpatuloy ng ganito. Si Alisa ay nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Ginulo niya ang buong grupo. Noong kaming mga veterano ay sumunod kay Janet Farrow para itayo ang Grand Ridge, lahat ay tungkol sa katapatan at tamang pamamaraan. Pero ngayon... Ito ay paghihimagsik. Sige, gusto ninyong umalis? Kung lalabas kayo sa pintuan ng Grand Ridge ngayon, sinisiguro ko wala sa inyo ang makakahanap ng trabaho sa Harbor City. Alyssa Callahan. Wala kang silbi. Alam mo lang sirain ang mga bagay. Humayo ka. Nakakahiya talaga sa inyong lahat. Miss Callahan, huwag mo kaming subukang pigilan, desidido na kami. Pwede ba kitang makausap ng sandali? Sa ngalan ng Grand Ridge at ng aking ina, gusto ko kayong pasalamatan. Buong puso kayong naglingkod sa loob ng maraming taon. Hindi kailanman malilimutan ng Grand Ridge ang ugnayang ito. Hindi rin namin makakalimutan. Irene, noon, nakita ni Ginang Farrow ang aming potensyal at binigyan kami ng pagkakataong makamit ang aming mga pangarap. Talagang... Naiintindihan ko, Nathan. Kung desidido na kayong umalis, ako si Irene Callahan personal na. Nagpapasalamat sa inyong serbisyo sa Grand Ridge at sa inyong dedikasyon sa aking ina. Ang perang ito ay tanda ng aking pasasalamat at sana'y masiyahan kayo sa inyong pagre-retiro. Pero kung handa pa rin kayong maniwala sa akin, nakahanda na ang isang bagong partnership plan. Mula ngayon, mananatili ang inyong sahod at makakatanggap pa kayo ng karagdagang kita mula sa tubo. Ginang Harrington, ano sa palagay ninyo? Katanggap-tanggap ba ang alok na ito? Ginang Harrington, sigurado akong hindi ka magdadamot sa mga taong nagtrabaho para rito. Siyempre, gagawin ang lahat ayon sa sinabi mo. Binibining Callahan, handa kaming manatili. Alang-alang sa Grand Ridge at para kay Janet Farrow at sa oportunidad na ibinigay mo sa amin. Salamat sa inyong lahat. Mapalad ang Grand Ridge na kayo ang nandito. Irene Callahan, sinusubukan mo lang silang akitin. Bakit hindi mo subukang akitin ang isang tao para sa pagkakataong ito? May karapatan bang magsalita ang isang bodyguard dito? Ikaw rin. Alisa, nagwawala ka sa kumpanyang ito at niyugyug mo ang mismong pundasyon ng Grand Ridge. Sa pagkakataong ito, handa pa rin akong tumulong at ayusin ang sitwasyon. Kung may susunod pa, mas mabuting tumalon ka na lang sa bubong para humingi ng tawad. Ikaw? Tama na yon, Alisa. Tumahimik ka. Dylan Mercer. Ginang Harrington, ito ang pangalawang aral para sa iyo. Isang pagpapakita ng respeto. Kahit na mahirap tanggapin ang mga magagandang bagay, alang-alang sa iyong mga ambisyon, kailangan mo pa ring magsikap para lunukin ito. Bukas ng gabi ang banquet. Binabati kita ng pinakamagandang kapalaran. Alyssa Callahan, isang malaking kawalan ka. Sinabi ko sa'yo na gibain mo si Irene Callahan. Sa halip, ikaw ang sumisira sa akin. Tita Edith, Claire, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Sa Grand Gala bukas ng gabi, talagang gagawin ko. Sumpa ko, hindi ko hahayang ang putang iyan si Irene Callahan ay nakawin kahit kaunting atensyon mula kay Claire. Pangako ko, sisiguraduhin kong siya ay lubusang mapahiya. Magtiwala ka sa akin. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Bukas ng gabi ang huling pagkakataon mo. Naintindihan ko. Irene, sandali. Huwag kang lalapit. Irene, narito ako para babalaan ka. Tungkol sa Grand Gala bukas, kailangan mong mag-ingat kay Alyssa Callahan. Eric, kailan pa naging concern mo ang mga bagay-bagay ni Irene? Huwag kang magpanggap. Nakakadiri talaga. Nathan, isa ka lang bodyguard. Eric, alam mo ba, ang ayaw na ayaw ko sa isang lalaki ay yung gusto lahat pero hindi naman tapat tapos nagpapanggap pang devoted. Eric, minsan, naiinggit talaga ako sa'yo. Naiinggit ako na napasok mo ang buhay ni Irene nang napakaaga. Pero sobrang saya ko rin na umalis ka sa buhay niya nang napakabilis. Hindi ka karapat-dapat na mapalapit sa kanya, ni hindi ka nga karapat-dapat na magtali ng sapatos niya.
Tama yan. Handa na ba ang lahat? Oo. Oo. Pumunta na tayo sa ating larangan ng digmaan. Makinig ka. Kailangang mapunta ang inuming ito kay Irene. Tiyaking mauubos niya ito ng isang lagok. Nauunawaan. Kapag nahimatay na siya, personal kong guguhitan ang kanyang mukha. Gagawin ko siyang halimaw na tunay. Ginang Callahan, napakaganda talaga ng pagpapalaki ninyo sa inyong anak. Si Claire Harrington ang pinakakinang na socialite ngayon sa aming mga kaibigan. Totoo nga. Ang kanyang kagandahang asal at talino ay higit pa nga kay dating binibining Callahan na panganay. Salamat sa inyong papuri. Ang anak ko naman ay medyo tahimik lang talaga. Ipapainom ko siya sa inyo mamaya. Pinahahalagahan ko ang inyong suporta. Salamat. Salamat. Tia Edith, bakit wala pa si Claire? Malapit nang dumating si young Master Whittaker. Tingnan mo ang oras. Dapat natapos na siyang magbihis ng gown niya. Mga binibini at kino. Ang elegant gala ngayong gabi ay pinangungunahan ni young Master Whittaker. Nandyan na siya. Ngayon, pakihintay sandali. Pakisalubong ang walang duda na bida ng gabing ito. Hindi ba yan si Irene Callahan? Bakit siya nasa taas? Irene, anong ginagawa mo dyan sa taas? Bumaba ka rito ngayon din. Security. Nasaan ang security? Babaeng yan, paibaba nyo. Wala siyang karapatang tumayo dyan. Tumigil ka dyan? Sino yan? Sino siya? Narinig ko, bodyguard siya ng heiress ng mga Callahan. Personal bodyguard. Boses na yan. Claire Harrington. Walang dapat humipo sa kanya. Hindi ito posible. Talagang imposible, Claire. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakasuot ng ganyan katabi si Irene? Ako ang bantay sa anino ni Irene. Dapat ako'y nasa tabi niya. Bakit? Inilaan ko ang mga dekada sa pagpaplano ng kinabukasan mo. Pinadala kita sa ibang bansa upang mabigyan ka ng pinakamahusay na edukasyon. Upang maging kahalili ko ang magiging pinuno ng Grand Ridge. At ikaw, naging alipin mo na pala siya. Ina. Ang maging pangunahing socialite ang pinakamahusay na guro ay ang dating socialite mismo. Mahusay siyang nagturo sa akin. Sinungaling. Kayo'y mga sinungaling. Claire Harrington, ikaw taksil at walang utang na loob. Tinuring kita ng buong katapatan. Ngunit ikaw at ang putang iyan si Irene Callahan nagsabwatan para lokohin ako. Lahat? Ito ay mula kay Edith Callahan. Ibinigay niya ito sa akin, 30% ng shares sa Grand Ridge Group. Ikaw? Isang oras lang ang nakalipas. Inilipat ko ang lahat ng ito kay Irene Callahan. Kasama ang orihinal niyang 30%. Hawak na niya ngayon ang ganap na control sa Grand Ridge Group na may 60% ng shares. Siya, si Irene Callahan, ang tunay na presidente. Maligayang bati, Miss Callahan, sa iyong pamamahala sa Grand Ridge. Maligayang bati, Irene Callahan. Nararapat lang ito sa'yo. Maligayang bati sa pagiging pinuno ng Grand Ridge. Akala mo ba nanalo ka na? Wala ka kundi isang pilay. Ano sa palagay mo ang mga Whittaker? Matatanggap kaya nila ang isang pilay bilang babaeng puno ng bahay? Tama ka. Hindi ka kailanman tatanggapin ng mga Whittaker. Sino ang nagsabing hindi siya tatanggapin ng mga Whittaker? Lahat, hayaan ninyong ipakilala ko. Ang lalaking nakatayo sa harap ninyo ay siya nga ang tanging legal na tagapagmana ng pamilyang Whittaker, si Nathan Whittaker.
Paano nangyari yun, Nathan? Siya. Isang bodyguard, paano siya naging tagapagmana ng mga Whittaker? Diyos ko, ang panganay na anak ng pamilyang Whittaker ay nagtatago sa tabi ni Miss Callahan bilang isang bodyguard. Pero ang punong tagapangasiwa ng pamilyang Whittaker, si Harold Chambers, ang personal na nagkumpirma. Paano ito magiging peke? Si Nathan, siya pala ay... Ako si Nathan Whittaker. Mula pa sa simula, wala akong ibang nakita kundi si Irene. Hindi lang siya ang CEO ng Grand Ridge Group. Siya rin ang magiging asawa ng pamilyang Whittaker. Hindi yan magbabago. Ako si Harold Chambers, nasa inyong serbisyo. Pagbati, binibini at ginoo. Tita Edith, ito ang huling leksyon. Ako ang bahala. Ang pangalan nito ay Prestige. Magaling! Irene Callahan. Niloloko mo ako parang tanga sa loob ng maraming taon. Maingat akong gumugol ng kalahati ng buhay ko sa pagpaplano, pero sa huli, talo pa rin ako sa'yo. Tita Edith, minsan mong sinabi na huwag mong maliitin ang isang babae. Lalo na ang isang babaeng Callahan. Irene Callahan, Claire Harrington, hindi kita hahayaan makalusot dito. Claire Harrington, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Alyssa Callahan, naalala ko sinabi mo gusto mong gasgasin ang mukha ni Irene. Tama ba? Hindi. Sinabi ko sa'yo, walang dapat humipo sa kanya. Ay, mukha ko. Mukha ko. Karma. Lahat ito ay karma. Buong buhay ko, iginagalang ako ng lahat. Ngunit sa huli, ako'y tinusok sa puso ng talim na aking sariling inihasa. Claire Harrington, ako ang iyong sariling ina. Hinuhubog kita upang maging kahalili ko. Ito ba ang kapalit sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Walang utang na loob. Tita Edith, ang mga taong mapagsamantala ay walang kakampi. Ginamit mo ang kapangyarihan at naubos ang lahat ng iyong panlilinlang. Marahil ay nakakuha ka ng higit, ngunit ngayon mas marami ka lang mawawala. Pamilya, tiwala, katapatan. Wala ka ni isa sa mga ito. Inay, hindi mo man lang tinanong kung ano ang gusto ko. Simula pa nung bata ako, ang lagi mo lang sinasabi ay kailangan kong maging ang pinakamatulis na sandata sa iyong kamay. Pinalaki mo ako. Para lang ako'y magpunta at kunin ang mga bagay na gusto mo. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, isang sandata lang ako sa'yo. Kaya tungkol sa sandatang ito, kung para kanino ito lalaban. Nasa akin ang desisyon. Maging ang mga Callahan o ang Grand Ridge Group, lahat iyon ay orihinal na pagmamay-ari ni Irene. Ano ang mali kung ibabalik ko ito sa kanya? Kaya desisyon mo na ito, ha? Ha! Irene Callahan, nanalo ka. Ikaw ang nanalo. Irene? Ang nanay ko siya. Hindi siya karapat-dapat na mamatay. Si Claire Harrington ay isa sa mga tauhan ni Irene. Si Nathan ang tagapagmana ng mga Whittaker. Tapos na ang lahat. Ang manatili dito ay parang kamatayan. Umalis ka, kailangan kong umalis ngayon din. Sino yan? Anong nangyari? Eric, ang huli-huli na. San ka pupunta yang may dalang mga bag na yan? Alyssa, bakit ka gising? Parang naiipisan lang ako sa kwarto. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Sariwang hangin?
Sino ba ang niloloko mo? Eric Bradford. Maglalakad-lakad para sa sariwang hangin kasama ang mga bagahe mo? Iiwan mo rin ba ako tulad ng iba? Iiwan mo rin ako? Aalis ka? Dahil sa tingin mo ang operation ko ay ginawa akong halimaw? Para makabalik ka lang sa putang iyan na si Irene Callahan? Hindi, Alyssa. Hindi yon, Alyssa. Kailangan mong maniwala sa akin. Sumpa ko. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi nagbago. At saka, paano ako makakabalik kay Irene? Kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko siya ng sobra. Eric, wala akong pinaniniwalaan kahit isang salita mo. Pero okay lang yon. May paraan ako para manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Alyssa, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kahibangan. Ang likod ko. Alyssa Callahan, baliw ka. Isang demonyo. Mas mabuti ito. Ngayong naputol ang mga binti mo, hindi mo na ako muling iiwan. Magiging kasama mo ako habang buhay. Parang naparito ako sa tamang oras. Ang paglilinis ng bahay para sa Irene, responsibilidad ko rin. Eric, 7 taon na ang nakalipas, sinadya mong ipadala ako palayo at binigyan mo ng pagkakataon si Alyssa. Naitulak si Irene pababa sa hagdan na nabali ang kanyang binti. Ang peklat sa kanyang binti ay patuloy na nananakit sa akin sa loob ng mga taon. Ngayon, bumalik na ang lahat sa kanyang lugar. Naganap na rin ang hustisya. Ang binti mong nabali ngayon ay ang tubo lamang ng utang mo sa kanya. Tatay, nandito ka na. Pinag-iinitan nila ako. Sino ka? Multo, umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ay? Dylan, simula ngayon, magtalaga ng mga gwardiya ng pagsalitan para bantayan ang bahay na ito araw at gabi. Panatilihin ang 3 miyembro ng pamilya sa surveillance. Siguraduhin na sila'y mananatiling buhay at maayos. Opo, sir. Ikaw ang nagkulong sa Irene dito sa loob ng 27 mahabang taon. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Mula ngayon, ang Callahan Estate ay magiging lugar kung saan kayong 3 mananatiling masaya sa isang kulungan hanggang sa araw ng inyong pagkamatay. Masiyahan kayo sa inyong pananatili. Irene. Gusto ko sanang magplano ng isang masalimuot na paglalahad ng aking hangarin para sa iyo at saka magbigay ng isang marangyang kasal. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, ayoko nang maghintay pa. Irene, pakasal ka sa akin. Huwag na tayong maghiwalay pa. Ang ganda. Ikaw, ibig sabihin oo na yon. Irene. Paumanhin po, hindi na serbisyo ang numerong iyong tinawagan. Harold, sinabihan kita na bantayan si Irene. Nasaan na siya? Si Miss Callahan ay pumunta sa High Court. High Court? Pumunta siya sa tahanan ng mga Whittaker. Ingatan mo muna siya. Papunta na ako. Magandang gabi po mga binibini at ginoo. Ang aming flight ay inaasahang darating sa loob ng 30 minuto sa High Court International Airport. Libu-libong taon ng diwang Maharlika ay nagtitipon sa Brighton, 10 milya ng hamog na naliligaw sa awit at pagdiriwang.
Nais naming magkaroon kayo ng kaaya-ayang paglalakbay sa High Court.